Who do you say I am? Sabi po ng ating pong team ngayong pong gabi. Ito po ay nagsimula doon sa tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad tungkol sa kanyang sarili. No? Para malaman mo daw ang tingin ng ibang tao sa iyo, tanungin mo lang yung mga taong nakapaligid sa iyo. At sila po ang magsasabi kung ano po yung kanilang pagtingin tungkol sa iyo. So ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nais niyang marinig sa kanyang mga alagad kung ano nga ba talaga ang pagkakaunawa ng mga tao kung sino siya. At marami nagsabi, mga kapatid, ng iba't ibang mga pagkakaunawa nila, pagkakaintindi nila tungkol sa Panginoon. May nagsabing siya daw si Elias, may nagsabing siya daw po si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tandaan niyo, mga kapatid, ang mga Hudyo ay naghihintay sa pagbabalik ng isa pang propeta, sapagkat ito po ang inaasahan nilang magiging tagapagligtas nila. So sa makatuwid, mga kapatid, ang tingin nila sa ating Panginoong Jesucristo noong mga panahon na yon, isa sa mga propeta. Di ba? At iyon po ang kanilang mga palagay o kuro-kuro na naririnig naman ng mga alagad. But another question ang itinanong ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Okay, sabi nila yon tungkol sa akin. Ang tanong ko naman ay ito, kayo, sa tingin ninyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, sino ako? Who do you say I am? Sabi niya sa kanyang mga alagad. At walang kagatol-gatol, mga kapatid, si Pedro agad na nagsalita. No? Hindi na po sila nagtinginan at naghintayan pa kung sino ang magsasabi o sino ang sasagot sa tanong ng Panginoon. Si Pedro na kaagad po, mga kapatid, ang nagsalita. Ang sabi niya, mga kapatid, doon sa tanong ng ating Panginoon, ikaw ang Kristo. Yung Kristo, ibig sabihin, mga kapatid, yung tagapagligtas. So alam sa puso ni Pedro na ang Panginoon ang tagapagligtas. Buong-buo sa kanyang isipan na si Jesus ang Kristo ang tagapagligtas. No? Ikaw ang Kristo. And this is the another statement na talaga namang ikinatuwa ng puso ng Panginoon. Yung kasunod niyang pangungusap. Ang sabi niya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. No? You are the Christ, the Messiah, the Savior, the Son of the living God. Kaya yung Panginoon, mga kapatid, agad-agad sabi niya, kay Peter, no? Pedro, walang nagturo sa iyo nito. Walang nagsabi sa iyo ng tungkol sa bagay na ito. Ipinahayag ito sa iyo ng aking Ama. Ang lahat ng ito ay nagbubuhat sa Kanya. Sa makatwid, nire-recognize ni Jesus yung declaration ni Peter tungkol sa kaniyang sarili. Na siya ang Mesiyas, siya po ang tagapagligtas, siya po ay anak ng Diyos na buhay. Alam niyo, mga kapatid, kung si Jesus po ay simply human, sasawayin niya si Pedro. Sasabihin niya kay Pedro, Pedro, nagkakamali ka. Hindi ako anak ng Diyos na buhay. Tao rin lang akong kagaya mo. Di ba? Pwede niya sawayin si Pedro kung totoo nga ba talagang siya ay ordinaryong tao lang na kagaya natin. Pero hindi po eh. Ni-recognize niya ang sagot ni Pedro. No? Ni-recognize niya yung sinabi ni Pedro tungkol sa kanyang sarili. In fact, sabi pa nga niya, mga kapatid, dito sa talata, mga kapatid, babasahin ko sa Tagalog. Sabi ng Panginoon ganito, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas. You are blessed, Simon.
son of Jonah. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Walang tao daw po ang naghayag nito sa kanya, kundi ang aking amang nasa langit. Only the Lord, our God, who is in heaven. So, in-appreciate, ni-recognize ni Jesus yung declaration ni Peter tungkol kay Jesus. That He is truly a Son of God. And if you are a Son of God, you are God. No? Yun po yung logic doon. Pag yung aso, may anak na aso, aso yun. Kapag ang pusa, may anak na pusa, kuting, pusa pa rin yun. Ang tao, may anak na tao, tao pa rin yun. Pero yung Diyos na may anak na, sabi nga, anak ng Diyos, Diyos yun. No? We cannot change it. The Lord accepted it. Tinanggap niya yung declaration ni Peter. Hindi niya sinaway. No? That proves na ang Panginoon ay hindi lang po basta ordinaryong tao, gaya ng sinasabi ng iba. Kundi, mga kapatid, siya po ay nagtataglay ng pagka-Diyos. So this is very important, brothers and sisters. No? Kung gusto mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kailangan sa isipan mo pa lang, alam mo na si Jesus ay tagapagligtas o Misaya at anak ng Diyos na buhay. The importance of our response is this. No? Importante po yung response natin at yung response ng tao tungkol sa ating Panginoon. No? Yung ipahayag siya na siya ay tagapagligtas at Panginoong Diyos, yung response ng tao napakahalaga. Bakit? It will lead us for eternity. Yung response mo, dadalhin ka niyan sa kawalang hanggan. Bakit? Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi ng John chapter 3 verse 36, whoever believes in the Son has eternal life. Ang sino man daw pong sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Ang nakasumpong po sa Panginoong Yesus at sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat tayong nakasumpong sa Kanya at kinikilala Siya bilang Diyos na buhay, ay may buhay na walang hanggan. But whoever rejects the Son, yung hindi tumanggap, yung hindi kumilala sa Panginoong Yesus, hindi makikita ang buhay, no? O hindi magkakaroon ng buhay. Ang tinutukoy dyan, yung buhay na walang hanggan. At ang kanya lamang pong matatanggap ay yung galit ng Diyos. Mananatili sa kanya ang galit ng Diyos. Our response is important. Because it will lead us for eternity. Second po, praise God. Pangalawa, it will produce quality, meaningful, and fruitful life. No? So, hindi lamang po dadalhin ka sa kawalang hanggan ng iyong response about the Lord Jesus Christ kung sino siya, kundi magbubunga pa. No? Sabi diyan, it will produce quality, meaningful, and fruitful life. Sabi ng John chapter 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So si Jesus, mga kapatid, hindi kagaya ng magnanakaw o yung kaaway ng Diyos, si Satanas, na ang gawain ay magnakaw, na ang gawain ay pumatay, na ang gawain ay magsira o sumira. Si Jesus daw po ay pumarito upang tayo'y bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya.
So, ibig sabihin, mga kapatid, yung response mo sa pagkilala sa ating Panginoon will produce quality, meaningful, and fruitful life. Magiging biyaya at pagpapala sa iyo ang pagkakilala mo sa Kanya. Another verse from Colossians chapter 3, verse 3 to 4. Sabi po ng Colosas, Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 4. If you died and your life is now hidden with Christ in God, when Christ who is your life appears, then you also appear with Him in glory. No? So, yung buhay daw po nating ito nakatago na kay Kristo. At si Kristo sa kanyang muling pagparito, mga kapatid, taglay ang kanyang kaningningan. No? Ito po yung depensa natin ang Panginoong Jesucristo. Kasi our life is nothing. Useless. No? Walang silbi, sabi nga ng Biblia, mga kapatid, parang maduming basahan ang lahat ng ating mga gawa. But because of Christ, who died for us, no? At siya namang isinuot natin, si Kristo na po ang makikita sa atin, siya na po ang bagong tayo. Our old self, patay na po. Yung dati nating lumang pagkatao, patay na. At ang bago nating pagkatao, si Kristo na. So lumalakad tayo ngayon sa pananampalataya dahil kay Kristo na ating Panginoon. So yung luma mong buhay, tinabi mo na yon. Inilibing mo na yon. No? At hindi na yon nabubuhay pa sa iyo ngayon, kundi si Kristo na. Kapag ang patay inilibing tapos nakikita pa uli sa kalsada, anong tawag doon? No? Living dead yon. Zombie yon. Sipin mo, patay na tapos nilibing na, tapos nabuhay pa uli. No? So, kailangan yung nailibing na. At ang nakikita ngayon yung bago na. Sino yon? Si Kristo na. Paano makikita si Kristo sa ating buhay? Di ba? May standard po tayo, may sinusunod tayong standard, no? Ang salita ng Diyos. Ito po yung ating magiging uri ng pamumuhay, ang salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin na tayo'y matutong magpakumbaba. Tinuturuan tayong magpasakop, tinuturuan tayong umibig o magmahal, tinuturuan tayong magbigay, tinuturuan tayong gumawa. Tinuturuan tayong, mga kapatid, na tumulong. No? So, the Word of God teaches us to become Christ-like. Di ba? So, ito po yung ating pattern para maging kahawig tayo o katulad tayo ni Kristo. No? Yung salita ng Diyos, ang Biblia. So, wala na yung lumang pagkatao, meron na tayong bagong pagkatao na walang iba kundi si Kristo. So every time, mga kapatid, na tayo'y nabubuhay sa sarili natin, nawawala ang pagpapala. Every time na nabubuhay tayo sa ganang sarili natin, yung tayo yung nagpapasya, tayo yung nasusunod, tayo yung gumagawa, at hindi si Kristo, nawawala ang pagpapala natin. Pero kapag patay ka na, no, spiritually, at si Kristo na lamang ang nagiging sinusunod mo, doon dumadating ang pagpapala. No? Nakita na ba kayo ng lamay? Di ba? Di ba sa lamay, mga kapatid, matik ang lahat? Matik ang lahat. Pag may patay, matik ang lahat. Anong ibig ko sabihin? Matik na may biskwit doon. May tinapay doon. May inumin doon. At may pagkain, may provision. Di ba? Pag may patay, automatic din merong abuloy. Hindi na yun pinag-uusapan pa. No? Automatic yun. Lahat ng taong pupunta doon sa lamay, nagbibigay ng abuloy. Sa lamay, mga kapatid, automatic.
Maraming provision. O isipin nyo mga kapatid, kung ikaw po patay na sa kasalanan at nabubuhay na si Kristo sa iyo ngayon, automatic ang pagpapala mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Automatic yun. Dumarating na lang yun. No? Praise God. Another verse is Galatians chapter 2, verse 20. Sabi diyan, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. No? The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. No? Ang buhay nating ito, mga kapatid, natatago na kay Kristo. Kasi Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Ang sabi diyan, mga kapatid, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. No? Nabubuhay daw po tayo ng may pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa atin at ang ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Sino yun? Si Kristo po yun. Si Jesus po yun. Yun po yung ating Panginoon na pinaglilingkuran. Kaiba siya sa lahat ng mga spiritual leaders sa buong mundo. Si Jesus, mga kapatid, ibinigay niya ang kanyang sarili para maging alay o handog sa ating mga kasalanan. At dahil dyan, mga kapatid, si Kristo na ang nagmamay-ari ng buhay ng mga taong sumasampalataya sa Kanya o nananalig sa Kanya, namumuhay ng may pananampalataya sa Kanya. So tayo halimbawa, so na-realize natin na tayo'y makasalanan. At wala naman tayong kayang ipang bayad sa ating kasalanan. Because the wages of sin is death. So wala tayong kayang ipambayad. But thanks God, merong Jesus, merong Kristo na namatay sa krus upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan. And here's our sins was already paid by the Lord Jesus. No? Binayaran niya na. Ang gagawin mo ngayon, mananalig ka sa anak ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo. Sasampalataya ka sa Kanya na Kanyang tinapos na ang lahat doon sa krus ng Kalbaryo. At ikaw ngayon ay makakapamuhay na ng malaya, makakapamuhay na ng may tagumpay, makakapamuhay na ng may kapayapaan, kasi lahat tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag doon, mga kapatid, the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Dahil tinapos niya na ang lahat doon, ang mga taong makakaalam ng lahat ng ito, mabubuksan ng isipan, isusurrender ang kanyang buhay sa Panginoon. Lord, I surrender now my life to you. Forgive me, and beginning today, you will be my Lord of my life. You will be the King of my life. At dahil sinabi mo na si Jesus na ang Panginoon at Hari ng buhay mo, sa makatwid, ipinapailalim mo na ang iyong kapangyarihan sa kapangyarihan ng Panginoon. So ang masusunod na ngayon, siya. Amen? Ganun po sa digmaan. Pag tinalo ka ng kaaway mo, magiging alipin ka ng nakatalo sa iyo. Dito, mga kapatid, sinurrender mo na yung buhay mo eh. So dahil dyan, ang Panginoon na ang masusunod sa buhay mo. At dahil siya na ang masusunod ngayon, mga kapatid, tayo po ngayon lalakad sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung ano ang sinasabi ng kanyang salita, yun ng ating lalakaran. Amen? Kung ano ang kalooban ng Diyos according to His Word, that will be our path. Yan po yung ating dadaanan. Hindi tayo gagawa ng sarili nating daan. Hindi tayo gagawa ng sarili nating desisyon. Huwag kang pala desisyon. Ang Diyos na ngayon, ang Panginoon na ngayon, ang magdidesisyon sa buhay mo.
No? Isipin mong lagi kung ang magiging hakbang mo ay kalooban ng Diyos. Kasi minsan tayo lang po ang nagpapasya sa ating pong kinabukasan. Bigay natin sa kamay ng Panginoon, Lord, if it is your will, it will be done. Yung pag-aaral natin, mga kapatid, kapag yan ay kalooban ng Diyos, ibibless tayo sa ating pag-aaral. At ang Panginoon ay pagkakaloob sa atin yung ating mga pangarap. Sa trabaho, mga kapatid, kung yan ay kalooban ng Panginoon, the Lord will bless us. At magtatagumpay tayo sa ating mga trabaho. Kung pumapasok tayo sa isang relasyon, kung yan ay kalooban ng Panginoon, idalangin mo sa Panginoon, Lord, kalooban mo ba na ako ngayon ay papasok sa isang relasyon? If the Lord bless you into that relationship, then it will prosper. Pero pag hindi ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, walang mangyayari dyan. Kahit anong effort mo, kahit anong pagsisikap mo, walang mangyayari dyan. Ang dulo niyan, wasak pa rin. No? Paghihiwalay pa rin. Kasi hindi yan ang kalooban ng Panginoon. But if God's will, mga kapatid, makikita mo, very smooth ang lahat. No? At nakikita mo yung provision along the way. Pag ang nilalakaran mo kalooban ng Diyos, very smooth. Tapos, yung provision nandoon. Hindi ka nahihirapan. No? Pero pag hindi kalooban ng Diyos ang nilalakaran mo, ang daming balakid. Ang daming obstacles. No? At ang dami pong hindrance. Ngayon, dahil nakikita mo, nararamdaman mo na nahirap ka na, pero gusto mo pa rin gawin, yung kalooban mo, yung gusto mo, ipupurso mo, di ba? Minsan, ganun ginagawa natin. Tutuloy natin. Kasi iniisip mo, yun na yung solusyon eh. Pero alam nyo mga kapatid, sa kabila ng nakikita ng Diyos na nahihirapan tayo, of course, ayaw niya sanang mahirapan tayo. Pero dahil pinipilit mo mga kapatid, minsan, pinahihintulutan tayong ng Panginoon makarating doon sa gusto natin puntahan. Pero pagdating natin doon, grabe ng sugat natin. Grabe ng sakit natin. Grabe na yung mga pinagdaanan natin. Nakarating ka nga doon sa gusto mo, pero dami mo ng pasakit. At hindi ka na masaya. No? Hindi ka na masaya. Minsan nagkaroon ka nga ng trabaho pero parang hindi ka masaya. Minsan nagkaroon ka nga ng tagumpay pero bakit di ka masaya? Kasi pinilit mo lang ang lahat ng iyon according to your own strength and not according to the will of God. And how to know the will of God? Of course, you base your action, first your planning, then your action in the words of God. Basahin mo muna, tingnan mo muna sa salita ng Diyos kung ang ginagawa mo ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Praise God. So, sabi nga natin kanina mga kapatid, mahalaga yung response natin sa tanong ng Panginoon kung sino siya sa iyo. Sapagkat ito ang magdadala sa iyo, no, doon sa kawalang hanggan at magbibigay sa iyo ng mabuti, mabunga, at makahulugang pamumuhay. Pangalawa po mga kapatid is, kung ang Panginoon ay tinatanong tayo kung sino siya sa atin, para sa atin, praise God, let us also look yung pong mga accounts na nagpapakilala tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And the second thing is the mystery of godliness. In the Bible, there is a sentence, the mystery of godliness. Pero yung mystery, inihayag na eh. So it is no longer mystery kasi inihayag na. Basahin po natin. 1 Timothy chapter 3 verse 16 sa NIV version. Sabi po riyan mga kapatid, and without controversy, great is the mystery of godliness. No? Yung mystery na yon, ito po yun. God was manifest in the flesh. The mystery
about godliness is that God was manifest in the flesh. Na ang Diyos daw po ay nagkatawang tao. Kung ikaw ay tatanungin ng Panginoong Hesukristo, sa tingin mo sino ako? Masasabi mo ba yung sinabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay? Malinaw sa isipan niya na si Jesus ay Diyos. Bakit? Kasi nga po mga kapatid, alam po nila, the mystery of godliness is this, that God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Hindi kayang tanggapin niya ng ordinaryong kaisipan, mga kapatid. Kayo maaaring natatanggap niyo yan kasi matagal na kayong nakikinig sa akin, matagal na kayo nag-aaral ng Biblia, ng salita ng Diyos. Pero to some, sa iba, mga kapatid, hindi nila kayang tanggapin yan. Because in their mind, kailanman ang Diyos hindi naging tao. Sa isipan nila. Kaya nga si Jesus, nung siya po'y nabubuhay dito sa lupa at nagmiministeryo, praise God, marami pong mga Pariseo at Saduceo ang hindi po tumatanggap sa kanya pong claim na siya po ay anak ng Diyos. Marami pong galit sa kanya. In fact, every time na sasabihin yon na siya'y anak ng Diyos, babatuhin siya para patayin. Ganun po kasi yung paraan ng paghahatol under the law. Babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Gagawin nila yun kay Jesus because Jesus is saying, He is claiming that He is a Son of God. Dahil doon, mga kapatid, babatuhin siya. So, ngayon, alam na natin kung bakit siya pinako sa krus. Kasi pinilit ng mga taong ito na akusahan siya ng blasphemy. Dahil sinasabi niyang siya'y Diyos, gayong tao siya. So yung mga tao ng panahon na yon, inakusahan siya at humantong sa kamatayan ang akusasyon sa kanya. Because according to them, that is blasphemy. So ngayon, malinaw na sa isipan natin, ang nagpapatay kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung mga taong sumisigaw na siya ay tao lang. Na every time na sasabihin niya na siya ay anak ng Diyos, magagalit sila. Kukuha sila ng bato. Babatuhin nila ang Panginoon. Hindi nila matanggap that God was manifest in the flesh. Yung espiritu ng mga taong yun na nagpapatay kay Kristo hanggang ngayon buhay. Hanggang ngayon buhay. Bakit? Marami pong mga katulad nila na ang pananaw, mga kapatid, si Jesus ay ordinaryong tao lang. At kung sasabihin natin na si Jesus ay Diyos, again, tayo naman ang aakusahan nila ngayon. Blasphemy yan sa Diyos. Paglabag yan, pagre-rebelde yan sa Diyos. Mauulit na naman sa atin yung istorya ni Jesus. Kung paano siya, mga kapatid, inakusahan at pinatay, tayo naman na followers niya at naniniwalang siya hindi lang basta tao, siya'y Panginoon at Diyos na buhay, nako, tayo naman ang uusigin nila. Because we are declaring that Jesus is God. Tayo naman ang kanilang uusigin. But the Bible said, God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Saan nyo makikita yan? Saan nyo makikita yan? In the book of John, chapter 1. No? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word dwells among us. Di ba? Now, this God who manifests in the flesh was justified in the Spirit. After Jesus was died, nagpakita siyang muli. At sa pagkakataong to, mga kapatid, si Jesus hindi na po kagaya nung una. Ordinary man. Hindi na po.
justified in the Spirit. So yung katawan niya, ang tawag natin doon mga kapatid is glorified body. Yung glorified body, ito po yung tumatagos doon sa pader. Di ba tumatagos si Jesus? Pero nahahawakan siya. So that is the glorified body. Yan daw po ang katawang ang magiging katawan natin sa hinaharap. A glorified body. So at least meron na tayong idea ngayon. Ano ba yung glorified body? Yun po yun, yung nangyari kay Jesus. Nung siya'y mabuhay na magmuli. No? Hindi siya limitado sa espasyo at lumalagos siya sa kabila. Pero matatouch mo siya. No? Justified in the Spirit. Seen of angels. Nung siya po'y pumanik, mga kapatid, nakita ito ng mga anghel. In fact, nandoon po, during the ascension, yung pagpanik ni Jesus sa kanyang kaharian, nandoon po yung mga anghel. Nagbabantay. So, seen of angels. And preach unto Gentiles. Sino bang ipinangaral sa lahat ng mga nasyon, sa lahat ng mga hentil? Sino bang pinangaral? Di ba si Jesus naman? Buong mundo, maraming misyonaring umiikot. Ipinapangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Siya po yung ipinangaral sa lahat ng mga hentil. Believe on in the world. Pinaniwalaan ng sanlibutan. Ang buong mundo naniwala rito. And receive up into glory. Dinala ang Panginoon doon sa kaluwalhatian. So sino yan? Si Jesus po yan, mga kapatid. Si Jesus po yan. Tignan po natin yung Complete Bible Jewish Translation. Tignan nyo, ang gandang basahin. This is the Complete Bible Jewish Translation. Sabi diyan, great beyond all questions. No? Great beyond all questions. Kung meron pang tanong sa kaisipan ng tao, no? Sabi niya diyan, is the formerly hidden truth underlying our faith. Yung pananampalataya daw, mga kapatid, na natatago, eto lang nasa ating pananampalataya. Ano yon? He was manifested physically. Ayun po yung translation. No? Kanina, manifest in the flesh. Eto maganda, mga kapatid. He was manifested physically and proved righteous spiritually. So, makikita nyo, mga kapatid, kasi madali nating intindihin pag physical tsaka spiritual. So, yun ang ginamit ng Jewish Bible, no? So, ang ginamit niya, he was manifested physically, no? Naging physical lang kanyang katawan, proved righteous spiritually. Seen by the angels and proclaimed among the nations, trusted throughout the world, and raised up in the glory to heaven. The same. Sino yan? Si Jesus po yan, mga kapatid. So the mystery is no longer a mystery. Nakita na natin ang Diyos nagkatawang tao. Kung hindi man yan paniniwalaan ng iba, at least ikaw malinaw sa isipan mo, mga kapatid. Nakita mo sa iyong mga mata, nagkatawang tao ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, the objective in coming to Christ. Sabi po ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Alam niyo po, mga kapatid, matapos mong makilala ang Panginoong Jesucristo na siya'y Diyos na nagkatawang tao, dapat sa iyo pong isipan, mga kapatid, yung layunin ng pagpunta sa Kanya ay ito. Ito po ang maging objective ng iyong paglapit sa Kanya. Una, sapagkat siya lang ang daan. Sabi po ng ibang mga tao, marami daw pong daan patungo sa kaharian ng Diyos. Hindi po kasi lugar yon. Gaya ng Cubao, gaya ng Makati, gaya ng Global City. Hindi po ganun yon. Na maraming daan. Pwede ka magpa-Marikina, pwede ka magpa-Commonwealth. Hindi po ganun yon. No? Ang pagtungo sa kaharian ng Diyos, ang sabi po ng Panginoong Yesus, John chapter 14 verse 6, I am the way.
Ako ang daan, sabi ni Jesus. Siya lang po ang daan. Hindi niya sinabing, ako'y isa sa mga daan. Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, ako ang daan. So kung meron mang kinikilalang mga religious leaders, kung may kinikilala pa mang mga Diyos ang sanlibutang ito, I believe hindi yun daan patungo sa kaharian ng Diyos. Isa lang po ang daan. And other ways, mga kapatid, mga fake yun. Isa lang ang genuine. At ang genuine po ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. He is the way and He is also the truth. Kung nais mong malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos at tungkol sa Kanyang kaharian, si Kristo yun. Si Jesus yun, mga kapatid. Hindi mo masusumpungan ang katotohanan sa ibang religious leaders. Never. Kung may makikita kang aninag doon, baka nakabase din lang yon sa liwanag ni Kristo. No? But the only truth could be found in the Lord Jesus Christ. Doon lang, sa Kanya lang makikita. And He is also the life. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, walang bagay na nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kahit tayo. Hindi po tayo nalikha dahil sa ating sarili. Nalikha po tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, makikita nyo dyan, mga kapatid, no? Sa ating paglapit sa Panginoon, ang layunin po natin ay yung katotohanan. And the truth is the Lord Jesus Christ. He is also the life of every people, every Christians. No? Kaya, kung tayo po, mga kapatid, ay nakasumpong sa Panginoon, tayo po ay nakarating sa Kanya at naglilingkod sa Kanya, you are blessed. Napaka pinagpala mong tao. Amen? Kasi sa Panginoong Hesukristo, safe tayong lahat. Sa Panginoong Hesukristo, tayo pong lahat ay guarded. No? Gaya ng sinabi ng aklat ng mga awit, mga kapatid, siya ang ating pastol. Tayo ang kanyang mga tupa. At dahil tayo po'y tupa ng ating Panginoon na siyang ating pastol, hindi tayo matatakot. Kasi ang mabuting pastol ay handang ipaglaban ang kanyang mga tupa. Ang mabuting pastol ay kayang ibigay maging ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Si Jesus po ang ating mabuting pastol. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung nakilala mo si Jesus ngayon sa buhay mo, kahit po teenager ka pa, kahit bata ka pa, o kahit nga matanda ka pa, pero nakilala mo ang Panginoon, mapalad ka pa rin. Bakit? Kasi nagiging bahagi ka ng kanyang kawan. Siya ang nagiging pastol mo at ikaw ay nagiging tupa ng ating Panginoon. Nasumpungan mo ang tunay na daan. Amen? Ang reliyon po hindi yan daan tungo sa kaharian ng Diyos. Never. No? Atin pong nire-reject ang ganong pananaw. No? Kung may ganoon mang pananaw ang ibang tao, no, sa atin po we reject it. Never a religion, no, ay magdala sa iyo doon sa kaharian ng Diyos. Hindi po pwede 'yon. Wala pong reliyon na magdadala sa iyo sa kaharian ng Diyos. No? Kasi isa lang ang namatay. Isa lang ang nagbayad ng ating mga kasalanan. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. In the book of Philippians chapter 2 verse 5 to 11, buksan po nga natin, Pilipos 2, 5 hanggang 11, Jesus took the form of man to explain to men not only who God is, and what God intends man to be like. No? Sabi diyan, mga kapatid, in Philippians chapter 2 verse 5 to 11, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Yung mindset daw po natin maging kagaya ni Kristo, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Sa King James Version, ang sinabi dyan, mga kapatid,
bagamat siya'y Diyos, ay hindi siya nananatiling Diyos. Bagkos hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay na kagaya ng ordinaryong tao. Amen? So, kung ang Panginoon nga nagawa ito, mga kapatid, tayo pa kayang mga inililigtas niya? Tayo pa kayang mga sumasamba sa Kanya? Kung ang Panginoon pagdating sa pagpapakumbaba, nagawa niya yung rurok ng pagpapakumbaba, yung hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos at mamuhay siyang gaya ng alipin. Kung nagawa yun ng Panginoon, sino tayo para hindi magawa yun? Di ba? Mga kapatid, panahon na para ilagay mo sa mindset mo yung buhay ng ating Panginoon. Huwag tayong laging nagmamataas. Huwag tayong laging nagmamayabang dahil sa ating mga kakayahan at kagagalingan o katalinuhan. Tandaan niyo po, mga kapatid, si Kristo bagamat Diyos ay hinubad ang kanyang pagka-Diyos at namuhay na gaya ng isang alipin. Di ba? Kaya minsan mayroon tayong mga bagay na pinagtatalunan, no? Sa trabaho, sa eskwelahan, sa komunidad. Kung hindi naman po kawalan sa iyo na magparaya o magbigay o magpakumbaba na lamang, gawin mo na para hindi na lumaki ang gulo. Para wala ng pagtatalo, para wala ng away. No? Minsan nga, halimbawa, mga magulang, nakagkakaroon ng problema sa anak. Minsan nga yung nanay hindi bababa yan, o yung tatay hindi bababa yan. Kasi magulang eh. Magulang. Ako masusunod dito, ako magulang eh. Pero kung nagkikreate na po ng kaguluhan sa loob ng tahanan, magulang ka nga eh. Maiintindihan mo, kaya mong unawain ng iyong mga anak. Why not ikaw na yung magpakumbaba? Ikaw na yung umunawa. No? Hindi naman ibig sabihin nun tama siya. Ang ibig sabihin lang nun, gusto kong mamuhay kagaya ni Kristo. No? Gusto kong tularan ng Panginoon na sa kabila ng hindi niya ako kayang intindihin, ako ang iintindi sa kanila. Hindi natin maunawaan ng Diyos eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya na mismo ang bumaba sa atin at namuhay kapiling natin gaya ng isang alipin. Di ba? Ganon din naman yung halimbawang gusto niyang ibigay sa atin. Hindi sa lahat ng oras tayo lagi masusunod. May panahon na kailangan nating makinig, may panahon na kailangan nating pagbigyan. No? Minsan kahit na sa tingin mo hindi makakabuti, sige pagbigyan natin. Pagbigyan natin. Nang sa gayon, makita niya kung ano yung mas mabuti. Amen? Praise God. So, 1 Peter chapter 2, verse 21. Sabi diyan, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Binigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa eh. Yung buhay ni Jesus, mga kapatid, hindi yan kagaya ng binabasa nating mga aklat ng kasaysayan kung saan nakikita natin yung magandang ginawa ng bida sa kwento. Tapos yun lang, humanga lang tayo doon sa bida na yon. Si Jesus, mga kapatid, hindi po ganon. Kaya siya nagkatawang tao at nagpakumbaba, naging alipin, naging kagaya ng isang alipin, no? So that meron po tayong susundin. Meron tayong magiging halimbawa. No? Kapag meron na kasing halimbawa, yung taong nakatingin, madali na sa kanya eh. Diba? Subukan yung utusan yung anak mo, anak, ikaw yung magsaing. Yung anak mo, 4 years old, 5 years old, paano siya magsasaing? Pero kung nakita niya sa iyo kung paano magsaing, alam niyo mga kapatid, kahit bata, kaya niyang magsaing. Kasi nakita niya ang aktual yung ginagawa mo. Hinuhugasan mo yung bigas, sinusukatan mo yung tubig, inilalagay mo doon sa rice cooker. No? So, kaya niya yon basta't nakikita niya yung aktual. Ganon din tayo mga kapatid. Si Kristo naging halimbawa ng isang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos.
At yung buhay na yun, yung gagayahin natin. Amen? Hindi mo nakitang nagmayabang ang Panginoon. Kaya bakit may mayabang na Kristiyano? Di ba? Hindi naman natin nakita na ang Panginoon ay nagmataas. Pero bakit ang maraming Kristiyanong nagmamataas? Hindi naman natin nakita na ang Panginoon kuripot o madamot. So, pero bakit maraming Kristiyano ang kuripot at madamot? So, hindi natin nilalakaran yung daan ng Panginoon. We should follow His steps. 1 Corinthians chapter 15, verse 45 to 49. Sabi niya, so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last Adam, a life-giving spirit. Kung yung unang Adan ay naging tao, yung huling Adan, mga kapatid, ay magbibigay ng buhay at espiritu. The spiritual did not come first, but the natural. Si Adan, yung natural, siya muna ang nauna. And after that, the spiritual. Yung spiritual si Jesus, mga kapatid. The first man was of the dust of the earth, and the second man is of heaven. Yung unang Adan, galing sa lupa, binigyan ng buhay ng Diyos, pero yung pangalawa, mga kapatid, galing ng kalangitan. Si Jesus galing sa kalangitan. Kaya wag isipin ng ibang tao, mga kapatid, na tao lang yan kasi pinagbuntis yan pinanganak yan. Kailangan mangyari yon. Propesiya yon na kailangan ang Kristo, Misayas, dumaan sa ganoong pong proseso. So dumaan doon ang Panginoon. But tandaan nyo, si Maria, mga kapatid, ay nagdalang tao because of the Spirit. Hindi dahil sa pagtatalik o pakikipagsipik. Nagdalang tao siya because of the Spirit. So no human intervention. Kaya, He is from heaven. Si Jesus, He is from heaven. Dumaan siya sa proseso kasi kailangan ang Mesiyas, ang kailangan ng tagapagligtas, mga kapatid, ay magiging tao. Paano mo iaalay kung robot yan? Paano mo iaalay kung yan po ay plastic at hindi tao? Walang dugo yan. So, kailangan, mga kapatid, maging tao ang tagapagligtas kasi ihahandog siya pagdating ng oras. So, ang paghandog ay naganap doon sa krus ng Kalbaryo, saan ang ating Panginoon, mga kapatid, ang nagsisilbing alay, handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Alam niyo po, mga kapatid, talo na sana tayo. Daig na sana tayo. Loser na sana tayo. Pero nung mamatay si Jesus, mga kapatid, at muling nabuhay, nagkaroon tayo ng victory. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, hindi na tao ang loser ngayon. Si Satanas na ang loser ngayon. Bakit? Ang akala niyang walang magagawa ay nagawang ihandog ang kanyang sarili sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Tayo ngayon ang nagtatagumpay. And those who put their belief, their trust, their faith in the Lord Jesus Christ, sila po ngayon, mga kapatid, ang nire-redeem ng Panginoon. Di ba? Sabi ng 1 John 1 na, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins. Kailangan mo yon, mga kapatid, magbalik loob sa Diyos at tanggapin ang pangako ng Panginoon na kaligtasan. Sapagkat sa ganoong paraan lamang tayo may ihahanda ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kailangan tayong dumaan sa proseso. Amen? At hindi naman po mabigat ang proseso ng Panginoon. Hindi naman po komplikado. Simple lang ang proseso ng Panginoon. No? Simple lang ang nais ng Panginoon sa tao. Ang magbalik loob sila sa Diyos. Ang tanggapin nilang sila'y makasalanan at tumingi ng kapatawaran sa Panginoong Jesucristo. At mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, susunod sa salita
ng Diyos. Praise God. So who do you say I am? Sabi ng Panginoon. And Peter said, mga kapatid, you are the Christ, the Son of the living God. At kapag tayo rin ang tinanong ng Panginoon, ikaw anak, ikaw Axel, ikaw Dave, ikaw Gani, ikaw Christian, sino ako sa inyong palagay? Ang sasabihin natin, Panginoon, you are the Christ. You are the Savior, the Messiah, the Son of the living God. Why Son? Why Son of God? Bakit anak ng Diyos? Because to become a son of God, that means you have a purpose. May layunin ng pagiging anak ng Diyos. May layunin ng pagiging anak ng Diyos. Kasi yung anak ng Diyos, according to prophecy, iaalay siya. Ihahandog siya. Kaya yan ang title na binigay kay Jesus, the Son of the living God. No? Kaya hindi baligtad yun, mga kapatid. Huwag niyong baligtarin kasi pag sinabing Son of the living God, katumbas noon yung layunin, yung purpose ng kanyang existence. Pag binaligtad mo kasi yan, God the Son, wala pong purpose yun. Wala sa Bible na purpose ang God the Son. Wala pong purpose, walang layunin, walang objective. But Son of God, it has an objective. It has a purpose why Jesus was called the Son of the living God. Kasi ang anak ng Diyos, iaalay sa krus ng Kalbaryo bilang pagbabayad sa kasalanan ng sanlibutan.